No, maganda yung ano niya, no? Tingnan nga natin yung umpisa nung lyrics. Doon sabi niya doon sa welcome to the planet, welcome to existence. Lahat naman tayo nakaka-relate because we are living in this wonderful but fallen planet. Welcome to existence. Lahat tayo nag-i-exist. Pero ang tanong is this, habang ikay nag-i-exist sa mundong ito, how can you relate with other people? How do you react with what is happening right now in our church, in our society, sa lugar ninyo, in our family? So everyone's here. So habang tayo nabubuhay, may nagmamasid sa atin, sa bawat personal na buhay natin. At ang sabi pa dito, next, sabi pa niyang ganyan, everybody's watching you now. Lahat naman tayo tinitignan natin ang bawat isa eh. Tinitignan natin yung kaganapan sa politics, tinitignan natin yung kaganapan sa economics, tinitignan natin ang kaganapan sa barangay genti, sa church, sa family, sa compound natin. So everybody's watching you now. And aside from that, everybody waits for you now. Doon muna yan. Everybody waits for you now. And lahat naman tayo inaantay kung anong gagawin natin. How do we react with the corruption that is happening right now in our government? How do we react with pain and suffering na nawi-witness natin? At ang challenge sa atin ito, what happens next? What happens next? What happens next? Ano gagawin mo susunod? Tutunganga ka lang ba? May gagawin ba tayo? Magre-react ba tayo kagaya ng ginawa ni Moses? Di ba nung last message natin, na nung nakakita siya ng injustices, na nung nakakita siya ng slavery, he reacted. So what's happened next? The challenge of the song is this. Ito na, yung chorus. Dare you to move, sabi niya. Dare you to move. I dare you to lift up off the floor. Kasi meron sa atin, kaya hindi gumagalaw, bakit ako tutulong? Bakit ako may sarili rin akong issue eh. May sarili rin akong struggle. I have been fallen from sin eh. And how do I get involved actively with what the church is doing right now? Di ba ganun minsan ang inisip natin? Bakit ako magiging activist? Bakit ako sasama o tutulong pa? Sarili ko nga, hindi ko kayang ayusin eh. Kaya nga mamaya, di ba, mabasa natin sa lyrics. Next, sabi pa niyang ganyan, I dare you to move like the day never happened. Ano ibig sabihin, Parang, gumawa dapat tayo ng mga bagay na parang yung mga masasama hindi nag-i-exist. Nakita niyo yan? Gumawa ka ng mga bagay na parang yung aksidente, yung kasamaan, yung spiritual na pagbagsak ng bansa natin is hindi nag-i-exist. Sabi nga niya ganyan, like the day never happened before. Ayan, like today never happened before. Tapos sabi niya sa bridge, ito po, welcome to the fallout, welcome to the resistance. Pag sinabing fallout, lahat tayo nagkakasala. Ito yung sinasabi ko kanina eh. May mga reasons tayo kung bakit hindi tayo gumagawa actively para sa society. Kasi lahat naman tayo nag-fall out eh. O kaya, pangalawang reason natin kung bakit hindi tayo gumagawa, we resist. Ito ang sabi ng awit, the tension is here. Ano yung tension? Next slide. May dalawang tension eh. It is between who you are and who you could be. God is challenging us right now not to be just watchers and apathetic and listeners, but actively doers of His command. It's between who you are and who you could be. Between how it is and how it should be. Ano ang itsura ng bansa natin? How it is? Ito, corruption, ang daming bagyo, ang daming naghihirap. Pero dapat ang Pilipinas, this is how it should be. Malago, mura bilihin, magandang ekonomiya, nagmamahalan ng mga Pilipino, merong unity sa politics and government. At lahat tayo nagsasambat, kumikilala kay Lord. Dapat ganyan ang mindset natin about our country. Sabi niya, it is between how it is, how and how it should be. And then ang sabi po niyang ganyan, next, maybe redemption has stories to tell. Actually, ang pinatutungkulan dito tayo mga Christian eh. Tayo na mga na-redeem. If you are redeemed by the blood of Jesus, you have story to tell. Amen. Sabi niya, maybe your redemption has stories to tell eh. Ito pa sabi niya, maybe forgiveness is right where you fell. Baka naman, nagkasala tayo, nagkamali tayo, naka-mistakes tayo, pero ang forgiveness ni Lord nandyan lang. It is right where you fell. Tapos ang sabi niya, where you gonna go, man, salvation is here. So nakita po ninyo yung awit, napakagandang awit. Actually, matagal ko nang pinakikinggan ito, kaya nga yung aking anak si Jai na tawa ng tawa eh. Pinakikinggan ko ito lagi gabi-gabi. Kasi tinitignan ko yung lyrics. Ako lang kumanta nito, Sweet's Foot, mga
Kristiyano sila, but they are not Christian band. Pero ang tema ng kanta nila is about activism, about social justice. Yan, puro mga ganyan. So, ito yung title nating mensahe ngayon yan. Inadapt ko yung mensahe ng awit dun sa nangyari kay King David before he became king. Dare you to move, 1 Samuel 17:26. Bigyan ko kayo ng background ng kwento. Ang Israel, nung panahon ni David, when he was still in his teenage years, meron silang kaguluhan. Ang kalaban nila, mga Pilisteo. Parang yung nangyayari sa Israel. Yung mga Pilisteo, ang kanilang teritoryo, yung Gaza. Di ba yung Gaza ngayon, teritoryo yan ng mga Hamas? Pero there is no evidence that the descendants of the Philistines, ito yung mga Hamas ngayon, at mga Pilisteo, hindi Palestino, hindi po yan, wala pong connection yan. Pero yung lugar mismo, yung territory mismo na more than thousands of years na pinag-aagawan pa ng ancient Israel, hanggang ngayon, nagkakaroon ng gulo. So ang magkalaban, dito yung side ng Israel, dito yung side ng Philistines. May bundok ng Israel, may bundok ng Philistines. Sa gitna ng bundok, merong valley, lambak, malalim na lugar. Ang problema, ang Israel, natatakot sila sa mga Pilisteo. Kasi ang Filisteo, meron silang champion, giant, na ang pangalan ay Goliath. So ang description kay Goliath, parang 10 feet high yata, armored, malakas. So ang ginagawa ni Goliath, sabi sa Bible, every day daw, for 40 days, palagi niyang nilalait yung mga Israelita. Palagi niyang minumura. And maging ang Panginoon, nilalait, minumura ni Goliath. So ang ni Goliath, ang kanyang hamon sa mga Israelita, maglabas kayo ng champion diyan na lumaban sa akin one-on-one. Pag natalo niya ako, magpapaalipin kaming mga Pilisteo sa inyong mga Israelita. Ngunit pag natalo ko yung champion ninyo, ang sabi ni Goliath, ang kanyang kondisyon, kayo ang gagawin naming alipin. The problem with Israel was that nobody was willing. Nobody is willing to volunteer na makipag 1v1 kay Goliath. Ayaw lumaban ng one-on-one kay Goliath. Kasi ang laki, ang lakas, tapos warrior. So biruin nyo, sa loob ng 40 days, ginagawa ito ni Goliath. Accidentally, there was a young boy na pangalan, David. Si David, meron siyang kuya doon sa Israel Army. Ang pangalan ng kuya niya si Eliab. So ang sabi ni Jesse, yung tatay ni David, Nak, puntahan mo nga yung mga kuya mo nandoon sa gera. Magdala ka ng pagkain ng rasyon kasi baka nagugutom na sila kasi nakikipagbakbakan sila. So si David, sabi sa Bible, sa Samuel 17, pabalik-balik na nagbibigay ng bread, pagkain, ayuda sa mga kuya niya. Kasi nga, mga armies yung kuya niya . Kaya lang one day, narinig ni David at nakita niya si Goliath. Basahin natin yung Bible verse diyan. Meron ba akong nilagay diyan, Arvin? Yan yung 1 Samuel. Ayan, ito. Ito nangyari. Israel and the Philistines were drawing up their lines facing each other. Ito yung sinasabi ko kanina. Magsasagupaan na . Kaya lang ang problema sa verse 22, ito po. Let's further read yung 22. Next verse, Arvin. David left his things with the keeper of supplies and ran to the battle lines and greeted his brother. Actually, si David kasi nasa likod lang siya . Ang ginawa niya, iniwan niya yung dala-dala ng mga pagkain, pinunta niya yung mga kuya niya. Siguro si David during this time, nakiusyoso. Could you imagine pagka may sunog, di ba yung mga kabataan nasa likod lang, tanawan, nanonood, ang frontliner, mga bumbero, tsaka yung mga kalalakihan na nagpapasa-pasa ng mga timba para buhusan yung sunog. Ganun yung itsura. Si David ang ginawa niya, pumunta sa harapan ng battle line. At ang sabi po rito sa verse 23, and he was talking with them. Ayan, nakikipag-usap doon si David. Goliath, the Philistine champion from God, stepped out from his lines and shouted his usual defiance, and David heard it. So ito na, lumabas bigla si Goliath doon sa gitna, ito na, nag-aamok, nagmamaoy, ayan, nagwawala. Kina-curse, trina-trash talk, dinedefy, pinagmumumura ang Israel, pati si Lord. Eh, ang problema, narinig ni David . Narinig ni David.
Sa lugar ba ninyo naranasan na mo ng, na magkaroon kayo ng mga kapitbahay na ganyan, nagwawala? Tapos wala makaawat kasi siga, may baril, o kaya may panaksak. Sino lumabas matapang na lalaki dyan? Kayo nakaganon lang kayo. Tumawag na kayo ng pulis. Ang problema, pati pulis natatakot. This time, maging ang armies of Israel takot. Maging ang leader ng Israel, si Haring Saul, takot. Ang description kay Haring Saul, matangkad din na lalaki. Na pwede siyang makipagbakbakan, makipag 1v1 kay Goliath. Pero takot. Ang nangyari, narinig nung bata. Narinig nung kabataan, si David. At ano sabi po sa verse 24? Ito sabi, when the Israelites saw the man, they all ran from him in great fear. Nung nakita rin ng mga Israelita si Goliath na 10 feet, ang laki-laki, nagtakbuhan yung mga Israelita. Nagtakbuhan yung mga sundalo. Maging yung mga malalakas na soldiers ay natakot. At ang sabi, ang description, great fear. Alam nyo, itong nakaka-disappoint Kung meron mang dakila sa mga sundalong ito, yun yung takot nila, hindi dakila yung tapang. And then in verse 25, ano ba nangyari? Now the Israelites had been saying, ito po, do you see how this man keeps coming out? He comes out to defy Israel. Ito sabi ng mga Israelita, natatakot tayo, nakakatakot naman to si Goliath. Pag lumabas, palagi na lang niya tayong nilalait, iniinsulto, minumura. At ang sabi po, ang usap-usapan, magbibigay daw ng reward si Haring Saul kung sino man ang makakatalo kay Goliath. At maging ang kanyang prinsesa, ipapangasawa, ipapakasal sa kung sino mang tao ang makakatalo kay Goliath. At ang sabi pa po, mga kapatid, he will also give his daughter in marriage and will exempt his father's family from taxes in Israel. Maging yung kanyang buong angkan, magkakaroon ng exemption sa pagbubuwis. Sa verse 26, ito po yung pinaka-basis ng mensahe natin. David asked the man standing near him. Nakita nung si David, dun sa takot na takot na sundalo, what will be done for the man who kills this Philistine and removes this disgrace from Israel? Alam niyo sabi ni David sa Tagalog, ano ang maaring mangyari o magiging reward doon sa taong makakatapos sa Pilisteyong ito at nang sa gayon mawala ang kahihiyan sa Israel? Nakita niyo yung tapang ni David? Actually, dapat ang pananampalataya ganyan Meron kang pananampalatayang matapang. Ayan. Ito hindi lang matapang pananampalataya niya. Ito sabi niya, who is this uncircumcised Philistine that he should defy the armies of the living God? Sabi niya, sino tong hindi tuling Pilisteo na ito? Grabe hindi tuli. Paano pa kaya kung tuli si Goliath? Ang sabi, 10 feet na ang height Di ba ang sabi sa Pilipinas, pag ikay maliit, magpatuli ka para tumangkad ka pa Ito matangkad na, sagad na yung tangkad, paano pa kung tuli ito? Grabe sabi ni David, sino ba tong hindi tuli na ito na ang yabang-yabang sigaw na sigaw? Nilalait niya ang armies natin ng Israel, maging si Lord pinagmumumura niya. Aside from yung pananampalataya ni David, matapang, dapat meron kang pananampalatayang maangas. Naintindihan niyo yun? Yung matapang na yung faith mo, maangas pa. Inaangasan mo yung problema mo. Inaangasan mo yung Goliath sa buhay mo. Iniinsulto mo rin. Yan yung problema niya. Yan na naman yan Nakita niyo to mga kapatid? Alam niyo nangyari? Nag-volunteer si David to fight Goliath. Kaya lang nagalit yung kuya niya nung nalaman. Ang sabi nung kuya niya, Huy, ano ginagawa mo rito? Nakikimarites ka sa gera na dapat ikay nag-aalaga ng ating mga tupa. Bumalik ka, umuwi ka ron. Ang sama-sama mo, David, sabi nung kuya niya. Hindi ka pa pwedeng lumaban kasi higante, ikaw totoy ka lang. Alam mo, sabi ni David, anong nangyari? Anong nagawa ko? Ang ginawa ni David, rumekta kay Haring Saul. At ang sabi, nung taong pinagsabi ni David, Haring Saul, good news. Meron na tayong panlaban kay Goliath, may nag-volunteer na. Di siyempre yung hari, sino yan? Sabi nung tao, ito po, yung bata, si David. Sabi ni Haring Saul, patay tayo dyan. Isasabak natin sa gera, itong batang ito, mukhang child abuse gagawin natin Sabi ni Haring Saul, sige, talagang desidido ka ba lumaban?
Sabi ni Haring Saul, hindi ka pwedeng lumaban kasi bata ka pa lang. Samantalang si Goliath, higante, veterano na sa pakikipaglaban niyan. Ang dami nang napatay niyan. Alam mo sabi ni David, ito, binanggit niya, mahal na hari, kahit bata lang ako, hindi nyo ba alam, pastor ako. Habang nagpapastol ako, yung mga alaga kong tupa, sinusugod. Sinusugod ng lion, sinusugod yan ng oso. Pero alam niyo, Haring Saul, yung oso tsaka yung lion, walang sinabi sa akin. At ito rin ang gagawin ko sa damulag na higanting Goliath na ito. So sabi ni Haring Saul, sige, yan ang choice mo. Ay, lalabang ka. Ang ginawa ni King Saul, pinasuot sa kanya yung armor. Kaya lang yung armor, masyadong malaki for King David. So ang sabi ni David, malari, hindi ko na kailangan ng armor. O ano gagamitin mo? Ito, espada. Mabigat sabi ni David. Simpleng lang, bato tsaka tirador. Knockout sa akin to. And you know what happens? Bumulagta si Goliath kay David. Bato lang ang ginamit, mga kapatid. Back tayo sa outline church. Dare you to move. Pag nakakakita ba tayo ng mga injustices, ng mga pangit sa society, kagaya ni Goliath, ano ginagawa mo? Natatakot ka? Nananahimik ka? Nagpe-pray ka? O nagsasabi ka na sana may dumating na taga-saway sa mga taong ito? Pero alam mo sabi, dare you to move it. David was, parang na-challenge siya to move, to volunteer, to fight Goliath. Ano po? Back tayo sa topic natin ngayon. Ano yung topic natin? Righteous burden. Merong righteous burden na pinakita si David dito. Kung papaano nagpakita ng righteous burden si Moses when he saw the Egyptian bullying the Israelites. Ito ang ginawa ni David. Righteous burden happens from zeal for God's honor. Si David, dito sa story natin, nagalit siya hindi lamang dahil sa nilait ni Goliath ang Israel. Nagalit si David dahil minumura ni Goliath pati si Lord. Tingnan po ninyo yung outline. Sabi ko nga po dito, church, David was angry not just because Goliath insulted Israel, but because he defied God. Tandaan niyo mga kapatid, para kay David, sige okay lang na murahin mo kami, lait-laitin mo yung pagkatao namin, pero yung idadamay mo si Lord, ops, hanggang diyan ka na lang Goliath, tumigil ka na. Basahin natin yung verse 45, dito yung next, karugtong din dyan. Ito sabi ni Goliath, kung bakit ko nasabi na minumura pati ni Goliath si Lord. Ito sabi ni David, you come against me with sword and spear and javelin. Sabi ni David, pumunta ka sa akin, lumalaban ka sa akin ng mga may sanda-sandata, fully armored ka. Pero ang sabi ni David, ako'y nagpunta laban sa'yo. Kasama ko ang aking Lord God Almighty, the armies of the living God. Sabi ganyan, the armies of the God of the armies of Israel. Ito sabi ni David, whom you have defied. Ano daw ginawa ni Goliath? Even God dinefy ni Goliath. Nilait niya. Ininsulto niya ni Goliath. Kaya dito nang galing yung galit ni David Oo, minumura mo ang Israel, ang nation of Israel, pero idadamay mo sa Lord. Hindi, sandali lang. Ibang usapan yan. Papalagang kita, Goliath. Church, pag faith ba ninyo tina-challenge, pumapalag ka ba? Pagka si Christ na ba ang nabubuli, nagsasalita ka na ba? Pagka meron bang mga ibang paniniwala na hinahamak yung faith mo, nagre-react ka ba? Si David ganun ito nakita ko kay David Yung whole yung righteous burden niya, it refuses to keep him silent. Ayaw tumigil nung Kung hindi titigil si Goliath, sabi David, hindi rin ako titigil. Papalagan ko to. Church, tandaan natin, ngayon, pansinin natin yung surroundings natin. Sabi ko nga palagi, politics na pag-agulo, government, ang daming corruption. Pagdating sa spirituality and morality ng bansa natin, bagsak na bagsak. It is now time. Dare you to move, kapatid. Palag-palag tayo ngayon. Next, sabi ko po, church, when something dishonors God, we should refuse to stay indifferent. Pagka maraming mga tao ang nagdi-dishonor na kay Lord, marami ng tao ang nasisway sa faith, marami ng tao ang bumabagsak, spiral down na ang nangyayari, ang trending sa spiritual life nila, dapat mag-refuse tayo to be indifferent. Pag sinabing indifferent, wapake. Pag sinabing indifferent, apathy, walang pakialam, mga kapatid. Kailangan magsalita tayo.
So ito ho, righteous burden refuses to stay silent. Ano next? Ito po. Pangalawa, righteous burden sees others ignore. Ano ibig sabihin nito? Yung mga Israelitang sundalo, bagamat dambuhala, damulag, yung nakikita nila sa harapan nila, ini-ignore nila si Goliath. Kayo ba, church, ini-ignore nyo ba yung korupsyon na nangyayari sa government? Kasi ang katwiran ng iba, sanay na ako dyan eh. Wala na, hindi na magbabago itong bansa natin. Yan na rin yung kinalakihan ko eh. Mula pa nung Marcos Sr. hanggang ngayon, wala. Wala na Pilipinas. Mamamatay na lang ako, di na aasenso. Ang problema kasi sa atin, tinatanggap na lang natin eh. Parang yung mga sundalo ng mga Israelita, tinatanggap na lang sila na lokohin ni Goliath, murahin ni Goliath, insultuhin ni Goliath. Yung mga Pilipino, ganoon din eh. Tinatanggap na lang natin na pagnakawan tayo, flood control project, tinatanggap na lang natin. Tayo rin minsan, yan ang problema tayo mga Kristiyano, tinatanggap na lang natin na hindi ma-born again yung mga kasamahan natin, tinatanggap natin na wala kay Lord yung mga kamag-anak natin, tinatanggap na lang natin na yung mga kapitbahay natin magugulo. Ay, para tayo yung mga sundalo ng Israel, nandi, kasama na sa sistema yan. Minsan sasabihin pa natin, ang pinakamagandang virtue, tolerance. Ayan. You tolerance unrighteousness, injustices, sin. You tolerate itong mga bagay na ito, tolerance. Pero alam mo si David, hindi eh. Pagdating kay Lord, pagdating sa agenda ni Lord, ay hindi magpapatigil si David, hindi magpapatinag si David. Dapat tayo mga Kristiyano, ganun din. Righteous burden sees others ignore. Sabi ni David, bakit pinababayaan nyo? 40 days nang nagmumura-mura sa atin yan. 40 days na nilalait si Lord. Pinababayaan nyo? Ano kayo? Tatakot kayo? Sabi ni David eh. Tignan po natin yung kasunod, church. Ano? Everyone saw a giant too powerful to confront. But David saw a giant too bold to let live. Ang lahat ng mga sundalo nakita nila, higanting dapat katakutan. Si David ang nakita, higanting dapat ano dapat tayo na makita natin sa society? Minsan tayo nakita natin, Pilipinas na wala ng pagbabago. Hindi dapat ang makita natin, Pilipinas na dapat baguhin. Di ba? Kristiyanong walang pagbabago. Hindi, Kristiyanong magiging maboborn again palalo. Church na hindi nalalago. Hindi, church nalalago. O yan. Sino rito ngayon yung nanggigigil na, kapatid? Tingnan mo yung kakatabi kong gigil na. Nanggigigil ka na ba sa mga gulahit sa society natin? Yan. Sa gulahit sa buhay natin, sa gulahit sa family natin. Ano nyo dapat dyan? Ang tingin mo dyan, it is not a powerful giant, but it is a giant na dapat matagal ng, kung sabi nga ni EPG, pag puno na ang salop, matagal ka nang dapat kalusin yan. Dapat ka nang kalusin, sabi niya ganyan eh. Si Jenny kasi yung asawa ko, idol niya si FPJ eh. Palagi niya pinanonood yung mga yung mga FPJ tuwing hapon ng linggo. Minsan may narinig akong may narinig akong linyada ni FPJ eh. Alam mo sabi ni FPJ, pagka hindi ka marunong magsimba, pagsisimbahin kitang may bulak sa ilong. Ayan. Sino rito yung gusto magsimba ng may bulak sa ilong? Yun yung challenge ni FPJ, mga kapatid. Actually, yung mga galawang David eh. Yung bang mababa na ang tolerance mo sa kasamaan, to the point na sasawayin mo na, hindi, sandali na, tagal, tama na. Tigil ka na. Enough na. Ang tagal mo na naghahari eh. Next. Israel's army accept their situation the way it is. Pero si David, question niya. Ano yung question ni David? Who is this uncircumcised? Sabi niya, forgive me for the term, sino ba itong supot na higanting ito na minumurat, hinahamak ang armies of the living God? O, di ba? Question ni David yung sistema. Question ni David yung norms na nararamdaman at gawain ng armies of Israel na napapadala sa takot, na ano na lang. Hindi, sabi David, hindi dapat tayo ganyan.
Ano sabi niyo sa kanta? This is how, it's between how you should be and you could be. Sabi. Next. Ayan. Righteous burden opens our eyes to social injustices, rampant corruption and evil that others have tolerated. Sana naman kapatid, bumaba yung tolerance level natin towards injustices, towards corruption, towards evil, and towards moral degradation, kapatid. Pangatlo, about righteous burden. Ito po. Righteous burden leads to courageous action. Hindi lang puro salita. Si David, nagsalita siya eh. Actually, si David, may naramdaman. At dun sa kanyang naramdaman, nagsalita siya. Nakaramdam siya ng galit kay Goliath. And dahil sa galit niya, nakapagsalita siya ng hindi rin maganda kay Goliath. At sabi niya, who is this uncircumcised giant that he defies the armies of the living God? Sabi niya gano'n eh. Minsan tayo gano'n din eh. Pag nakakakita tayo ng unrighteousness and injustices, may nararamdaman tayong galit. Nakakapagsalita tayo. But the question is this, yung feelings mo ba tsaka yung sinasabi mo, it leads ba into courageous action? Kapatid? Si David, ito ginawa niya eh. Yung naramdaman niyang inis at yung sinabi niyang maangas na pananampalataya, nag-leads into action. He volunteered to fight Goliath 1v1. Hindi, malari, ako lalaban dyan. Sige, go. At ang matindi kay David, aside from yung righteous burden niya, it refuses to be silent, it refuses also to get discouraged, kapatid. Yung bang, ang sabi nung kuya ni David sa kanya, tumigil ka na, umuwi ka na, ang sama-sama mo. Nakikiosyoso ka lang dito. Hindi, lalaban ako, sabi ni David. Sabi ni Haring Saul, ang liit-liit mo, yung kalaban mo, higante, hindi malari. Oso, leon, taob sa akin eh. Ito, magagaya rin to sa oso at leon. Magiging teddy bear din to, tsaka Hello Kitty, kung paano ko ginawang Hello Kitty yung leon. Tsaka kung paano ko ginawang teddy bear yung oso. Itong Goliath na to, naku, magiging duwende ito. Natin na to, church, righteous burden should lead into courageous action. Ano ang pagkakaiba ni David tsaka ni Moses? Yung righteous burden ni Moses, ginawa siyang kriminal. Pero yung righteous burden ni David, ginawa siyang hero, kapatid. Bagamat tama yung naramdaman at sa loobin ni Moses, pero mali yung nakapatay siya, kapatid eh. Pero alam niyo maganda kay Lord sa ginawa ni Moses, di ba na-topic natin noong nakaraan? Kinorek ni Lord yung wrong actions ni Moses. Dito, mga kapatid, sinamahan ni Lord yung righteous burden, yung umaapoy na damdamin ni David. At that's why he was able to defeat Goliath, mga kapatid. Next, ito pa. God uses our righteous burden to transform us into a giant slayer. Pero mo, ang galing ng ginawa ng Panginoon kay David eh. Dati si David, tagapangalaga, shepherd. Shepherd of dirty and smelly sheep. Ayan. Pre-nomote ni Lord, ginawa ng Panginoon, ginawang giant slayer. Actually, after niya maging giant slayer, ginawa siyang king's personal musician. Ayan. Kaya lang, na-demote ulit si David eh. Naging fugitive kasi na-insecure sa kanya si King Saul. But when the right time comes, God promoted David to the highest level. He became Israel's greatest king. Actually, second greatest king lang pala si David. Kasi Israel's greatest king is yung kanyang kaapu-apuhan ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid. Alam niyo, church, kung may nararamdaman tayo ngayon, kung nakikita natin yung mga bagay na nakakapagpaluha sa puso ng Panginoon, kapatid, apuyan pa natin lalo yan. Kailangan yan yung maging motivation mo, yung maging driving force mo to act, to do, and to move, mga kapatid.
Ginagamit ng Panginoon yan, ano ho? Kahit na hindi rewarding yung pakikipaglaban para sa agenda ng Panginoon, kahit na maraming opposition, kapag ka nag-actively involve tayo sa pag-push ng kingdom ni Lord to its limits, kapatid, kahit na maraming consequences yan, rewarding kasi nagawa mo ng maayos yung pinapagawa sa ni Lord. Kasi nagawa mo ng tama yung dapat nating ipaglaban bilang Pilipino at bilang Kristiyano, mga kapatid. So God uses our righteous burden to transform us into giant slayer. O kung hindi giant slayer, demon slayer. O, di ba? Biro mo, takot sa'yo demonyo, kapatid. Ano? Dati-dati, ano tayo eh? Demon pleaser. O ngayon, demon slayer ka na ngayon, kapatid. Giant slayer, problem slayer, mga kapatid ka ngayon. Depression slayer. Ayan, ginagamit ka ng Panginoon para payuhan yung mga kabataan na nade-depress, nalulungkot. Dapat ganun ho tayo, mga kapatid. Next, ito po. Sabi ko pa ho rito, ayan, when God steers our heart, or your heart, He expect movement, not murmuring. Naniniwala ba kayo, kapatid, na yung mga sundalo na kasama ni David during that time, nagwi-wish, galit na rin. Kaya lang ang problema nila, bagamat eto kalaki yung galit nila, mas malaki yung takot. Kaya ang nangyari, murmuring. Kasi sabing murmuring, bubulong-bulong. Dito na naman tong higanting ito. Malaki ka lang eh. Kung di ka lang malaki, lalaban ako eh. Siguro sabi nung isa eh. Maliit lang kasi ako eh. Kung magkamas lang tayo, papalagan ko to eh. Di minsan ganun din tayo, kapatid. Kasi nakikita natin yung mga nangyayaring korupsyon. Kung ako'y naging mayor, di sana ganyan eh. Kung naging congressman ako, sasawayin ko to eh. Kung naging kabaro ko to, susupalpaling, susoplakin ko to eh. Ganun yung ginagawa ng mga ano yung bulong-bulungan nun eh. Oo, nai-stir ni Lord yung puso nila. Kasi nakikita nila si Goliath, nilalait sila, china-challenge sila. Eh sila naman, hindi makapalag. Lalaban ako. It's a prank. Takot din. Church, when God stirs our heart, He expects movement, not just murmuring. Next, sabi ko pa po rito mga kapatid. Listen to this ha. Feelings and emotions should be translated or converted into action. Yun yung nangyari kay David eh. Yung feeling niya, tsaka yung emotion niya, naging action. Lalaban ako. Titiradurin ko to. Ang problema ng ibang mga sundalo, yung emotions nila, tsaka yung feelings, lalo na yung feelings, naging ilings. Alam mo yung ilings? Iiling-iling na lang eh. Hindi natin kaya to. Alam mo, pagka ang feelings, dapat ang feelings natin huwag maging ilings eh. Yung iiling-iling na lang, kapatid eh. Dapat ma-convert into action. Tama po ba, mga kapatid? Okay, pang-apat, ito po. Pang-apat, righteous burden is often misunderstood. Siguro during those times, nasabi ni David, sabi ni Haring Saul, sino makikipaglaban kay Goliath? Ako! Alam nyo, tingin nila kay David, baliw! Could you imagine, kapatid? Ito na. Naglalakad si David, nag-volunteer na eh. Ang daladala, bato tsaka tirador. Naglalakad papalapit din sa Goliath, may helmet, may armor, may sibat, may panangga, may malaking espada. Ganun-ganun pa si Goliath. Alam niyo kung titignan niyo si David during that time, kung huhusgahan ninyo, baliw. Itong batang ito may suicidal tendency. Kaya siguro to nagbo-volunteer makipaglaban kay Goliath. Ayan, malamang hindi kurang sa aruga nung tatay yan. Totoo mga kapatid eh, yung mga tao na nakikipaglaban, mga baliw tingin dyan eh. Ito na naman itong mga baliw na ito, nagrarally, kinakatok na naman kinakatok na naman yung government. Ayan. Meron nga isang congressman dyan, di ba, na yung bata, yung parang nakikisaw-saw sa doon sa issue, yung si Meow Meow. Ano tingin sa kanila ba? Baliw, mga kapatid? Hindi natin alam kung righteous burden ba yung ginagawa niya o talagang eh. Pero most often, righteous burden is often misunderstood, mga kapatid.
Subukan mo yung ganito, yung may nagkwekwentuhan about politics in our country. Tapos ang kwento nila, ito yung mga sinasabi nila, ay, hindi na magbabago Pilipinas. Senior na ako, hanggang ngayon, mahirap pa rin kami. Subukan mong pasukan, hindi, magbabago Pilipinas, pag-pray natin. Alam mo kung ano tawag sa'yo? Baliw. Ipag-pray natin yung presidente natin, yung mga government officials. Baliw. Nami-misunderstood ka. Anong sabi ng kuya ni David sa kanya? Masama ang ugali mo, masama yung puso mo. Imbis na nag-aalaga ka nung family business natin, yung mga tupa, yung farm natin, pinabayaan mo. Nakikiusyoso ka rito. Ang sama-sama mo. Na-misunderstood. Anong sabi ni Haring Saul sa kanya? Ang bata-bata mo, hindi ka pwedeng lumaban. No? Na-misunderstood. Mga kapatid. Siguro minsan kapatid, nagtataka siguro kayo, bakit kaya minsan si pastor palagay lang ang bukang bibig politics kung minsan? Baliw na si pastor, no? Actually, okay lang yung maging baliw. Basta maging baliw ka kay Lord. Tama ba? Huwag kang maging baliw sa kaninong mga politikong yan. Mabaliw tayo kay Lord. Tama? Kasi pagdating kay Lord, meron tayong righteous burden na nag-aapoy, mga kapatid. So yan. Righteous burden is often misunderstood. O, dito na ho tayo magtatapos, mga kapatid. People who don't feel righteous burden may criticize your calling. O, totoo yan. Ano ang tingin ng mga tao kay John the Baptist when he is preaching righteousness, when he is preaching about the coming of the kingdom of God, when he is preaching about the coming of Messiah, anong tingin sa kanya? Weird. Ano? Next, iwanan ko na lang po ito yung conclusion natin sa tatlong tanong. Number 1 question. Number 1, sige. What injustice, sin, or spiritual neglect makes you feel restless inside? Ano-ano yung mga bagay na kasalanan, corruption, o hindi magandang bagay, yung bang hindi ka na mapakali at gustong-gusto mo nang sawayin? Yung bang parang ganito, no? Nagigising ka ng alas 3 ng madaling araw, kasing ingay ng video ko ng kapitbahay mo eh. What if umpisan mong ipag-pray and then sharean? Baka mag-video okay yan, hapon na, kapatid. Hindi na alas 3 ng madaling araw. Okay, baka umatin sa church yan. Masama mo sa cell group. So ito, what injustices, sin, spiritual neglect makes you feel restless? Yung nabuburden ka na, yung sinasabi mo, hindi dapat ganyan, dapat ganito eh. Hindi siya dapat ganito siya eh. At ito nararamdaman kong ito, gagamitin ito ng Panginoon para gumawa ng pagbabago. Pangalawa, ito po. Does my feeling pushes me towards faithful action or just frustration? Ay, yung mga armies of Israel, frustrated na yan eh. Galit, frustrated, pero takot. Kasi ang sabi, great fear eh. Pero si David, frustrated na, angry na, pero dare you to move eh. Umaksyon eh, pumalag eh. Nag-volunteer, lumaban kay Goliath. The question is this, baka naman frustrated lang ako sa government. Baka naman naiinis lang ako. Baka naman siguro, kaya ako naiinis. Ito matindi, no? Baka dito tayo nagkakamalik madalas eh. Baka naman sa sobrang inis ko sa gobyerno, talagang halata na tumatanda na ako. Ayan. Kasi ang sabi nila, pagka ang tao nahihilig na rin sa politics, yan na raw ang sign ng aging. Hindi. Ako hindi ako naniniwala eh. Pagka ang tao nahihilig sa mga issues ng government, hindi ka na tumatanda, kapatid. Minumulat ni Lord yung kaisipan mo. Na dapat let us teach the next generation. No, na mamulat. Paano mabumoto ng tama, kapatid? Kasi minsan yung biro-biro ganun eh, lalo na sa mga millennial. Sabi ng mga millennial, mukhang tumatanda na yata ako kasi na ako eh, nahuhumaling na ako sa mga Senate Blue Ribbon Committee. Parang, lalo na akong naaaliw eh sa mga nangyayari sa politics natin eh. Hindi. Baka naman mamaya, godly burden na yan, kapatid eh. Ano ibig sabihin niya? Kailangan turuan natin yung mga susunod na Pilipino.
Hindi politics ang sagot sa bansa natin eh. Alam mo kung ano sagot? Pagdi-disciple sa next generation. Godly family ang sagot. Righteous living. Preaching the good news, the gospel, the love of Jesus Christ. Preaching about the fear of the Lord. Ayan. Yan ang problema sa Pilipinas, sa bansa natin eh. Bagamat ang sabi, we are what? Christian nation sa Asia, pero ang problema, ang fear natin kay Lord, naku, napakakonti. Walang takot kung gumawa ng kasamaan at kasalanan. Di ba? Oh, next question. Ito po yung pinakahuli. Am I more concerned with God's agenda than with my own comfort? Ano ang consequences nung nilabanan ni David si Goliath? O, di ba pinagkamalan siyang masama? Baka napagkamalan siyang may ganon. Actually, si Goliath, inasar-asar si David eh. Hoy, boy, sabi ni Goliath, ano tingin mo sa akin? May dala kang tirador. Tingin mo sa akin, aso, na babatuhin mo lang? Sabi ni Goliath sa kanya eh. Sabi David, sige. Ginano ni David, patay, knockout kapatid eh. Eto, tanong, am I more concerned with God's agenda than with my own comfort? O bagamat magkakaroon tayo ng discomfort, ekstrang gawain about cell groups, winning souls, sharing the good news, discipling people, bagamat mahirap trabaho talaga, pero fulfilling. Kasi at least, nasunod mo yung godly burden, nararamdaman mo sa loob ng puso mo. Tayo po tumayo ngayon, mga kapatid. Ano? Sino ho rito yung gustong tumanggap kay Lord bilang kanyang tagapagligtas? Kapatid, baka may godly burden na sa puso mo. It's time now to surrender your heart to the Lord, your life to the Lord. Ano? O kayo mga kabataan, minsan, di ba, parang ina-underestimate niyo yung sarili ninyo. Sinasabi ninyo na, ay, bata pa ako, baka wala pa akong magawa. Wala pa akong magagawa sa society. Wala pa akong magagawa para kay Lord. O, take note si David nung panahon ito, bata, kabataan. Grabe, isang bato lang ang gamit. Natanggal ang problema ng bansang Israel, si Goliath. Bata lang to si David. O, tanda natin, do not ever underestimate yung edad mo, yung kabataan mo, kapatid. Huwag mo i-underestimate yung kabataan mo kasi gagamitin ka ni Lord to transform your family, society, nation, your friends, o kaya yung buong section ninyo. Alam nyo kapatid, makapagdala ka lang kay Lord, makapag-share ka lang ng isang tao, masaya ng Panginoon dyan. So kung minsan, bata ang problema natin, ay bata pa ako, baka hindi pa ako makakagawa niyan eh. O kung minsan naman, ang problema natin, matanda na ako para sa adventure. Ayan. O tanda natin, balikan natin si Moses. How old was Moses when God called him? He was already 80 years old. Oh. Wala pang, sino dito yung mga 80 years old na? Di ba minsan sinasabi natin, matanda na ako, baka hindi ko na kaya. Si Moses, 80 anyos yung nagsimula ito eh. Pero anong nangyari? Nung ginamit ng Panginoon, yung righteous burden ni Moses, yung super senior citizen na ito, nag-liberate lang naman ng 2 milyong katao mula sa pagkakaalipin sa Egypt, kapatid. So kung minsan feeling natin may edad na tayo, laos na tayo, napaglipasan na tayo, hindi. Kung si Moses nga ginamit ni Lord, ako pa kaya, hindi gagamitin ni Lord. Kung bata ka, kapatid, si David nga ginamit ni Lord eh. Di ba na bata eh? Ako pa na bata, gagamitin ka rin ni Lord. The question is this, anong ginagawa mo sa feelings mo ngayon? Ano ginagawa mo? Malulungkot ka na lang ba? Mapoprostrate ka na lang ba? Magmumurmur ka na lang ba? Manonood na lang ba tayo sa nangyayari sa galawan ng society? Ano? Maghihiga na lang ba tayo? Nasasabi natin, issue ko nga, hindi ko maayos eh, yan pa kaya. Hindi, pero kapatid, hindi. Hindi yun ang dapat nating sabihin sa sarili natin eh. Ang dapat natin sabihin sa sarili natin, kahit ganito lang ako, gagamitin ako ni Lord para sa kanyang banal na purpose, para sa kanyang righteous agenda, para sa movement na merong bearing for eternity, kapatid. Oo, sana mamulat tayo palagi sa mga bagay na nakikita natin. Ano? Pansinin niyo yung data, yung trending, dapat pala ang Pilipinas isa sa pinakamayamang bansa sa mundo eh. Kaya lang ang problema ito, lubog na lubog tayo. Sa utang, sa kahirapan, sa korupsyon, sa baha, lubog, pati sa kasalanan, kapatid eh. Lubog na lubog na ang Pilipinas eh. Tayo mga Kristiyano, gagawin natin dyan.
Makikibalita na lang ba tayo? Manonood na lang tayo? Mag-o-observe na lang tayo? Dare you to move. Galawin na natin ito. At umpisahan natin sa panalangin, umpisahan natin sa paglilid ng cell, sa pagdi-disciple sa next generation. Kung yan lang ang kaya natin gawin, gawin na natin, kapatid. At alam nyo, pag nagawa natin yan, yung mga malilit na bagay na yan, bibigyan na naman tayo ng Panginoon ulit ng mas malaki pang mga assignment patungkol dyan, kapatid. Hanggang sa lumaki ng lumaki, lumawak ng lumawak, no, yung teritoryo ng yung ginagalawan nating ministry para kay Lord, mga kapatid. Ako naniniwala ko ang Genti Church, kahit maliit lang tayo, kahit very minority tayo sa society, pero meron tayong puso. Oo. Meron tayong puso. Sana yung puso natin, hayaan nating stir up ni Lord yung hearts mo na mag-translate into action. Sana sabihin natin sa demonyo, Satan, tama na yan. Evil, tama na yan. Corruption, hindi, tama na yan. Yung immorality, hindi, tama na yan. Yung kasamaan, hindi, tama na yan. Sasawayin ka na namin. Babangon na kami. Susundan namin yung yapak ni Moses. Gagawin namin yung ginawa ni David. Lalabanan ka na namin. Hindi lang kami mananatiling tahimik. Magsasalita kami, mag-share kami, tutulong kami, magmamahal kami, at mag-worship kami sa Panginoon. And we will be non-stop in declaring that Jesus is Lord. That God is good. Na merong hell and heaven. Na merong eternal destiny ang tao na dapat mag-repent, magbalik loob kay Lord. Dapat yan yung lagi mensahe natin, kapatid. Ano? Tayo po yung tayo po yung manalangin. Father, salamat. Lord, bagamat malungkot, nakakaiyak, nakakainis, nakakagalit. Pero Lord, parang may adventurous spirit sa puso namin right now, Lord. Na tila ba ka nagsasabi at nagde-dare us to move to do something in this world, Panginoon. Salamat sa kwento ni Moses. Salamat sa heroic act ni David, oh God. Na Lord, kahit itong mga taong ito, sobrang tanda, sobrang bata, pero Lord, ginamit niyo, Lord Ginamit niyo, Lord, yung righteous burden, yung strong feelings of passion nila, Lord, para baguhin, Panginoon, yung kailang situation, yung kailang bansa. Nawa, Panginoon, bilang Kristiyano, dito sa Genti, Panginoon, na Lord, huwag kaming manahimik lang. Huwag naming itolerate, Panginoon, yung mga pangit na bagay. Bagkus, Lord, magsimula kami sa small step, sa plano ninyo, kung ano ba dapat ang gawin namin, Lord. Nang sa gayon, Father, matransform namin, O Lord, yung family namin, yung places namin, and especially, Father, yung nation namin. Panginoon, yung pinagpipray ko, Lord, ng bansang Pilipinas, O Lord. Tulungan niyo po, Lord, yung aming mga leaders na nagsusulong, Lord, ng pagbabago, na nagsusulong ng kabutihan at righteousness, na nagsusulong, O Lord, ng pag-unlad ng bansa. Bagamat, Lord, marami silang mga kinakaharap na pagsubok, na mga kalaban, Panginoon, I pray, O Lord, sa mga tao, Lord, na may takot sa inyo, Panginoon, na huwag matakot sa kalaban, huwag matakot sa kasamaan. Bagkus, Lord, magpatuloy sila, Panginoon. I pray, Father, sa mga right senators namin, sa DPWH secretary namin, I pray, Lord, for our President, O Lord, na nawa, Panginoon, tulungan niyo sila, Panginoon. Lead them, O Lord, to the right path. Nang sa gayon, Lord, mailid nila, Panginoon, yung aming bansa. Salamat, Father. God bless the Philippines. Panginoon, dito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.